Okay tuloy ang mapaglaro ko ngiti dahil sa reaksyon niya. Bakit ba tayo umalis doon, Hilary? Tanong ko sa kanya nang huminto kami sa tapat ng bike na pinark ko. Kasi ayoko ng gulo. Alam ko magkakasakitan lang kayo ng kapatid mo. Kaya sa ibang lugar na lang tayo kumain. Much better kung tayong dalawa lang. Saad niya, muli, dahilan para masiyahan ako. Kung yan ang gusto mo, it's fine with me. Turan ko rito. Agad ako sumakay sa bike at siya naman ang nasa likod ko. Ramdam ko mainit nitong pagyakap sa akin. Nakarating kami ng safe sa lugar na napili kong puntahan. Sa isang malaking gate ko, inihinto ang bike. Halos tumulo na ang laway ni Hilary dahil sa nakita niya. Teka, bahay niyo to? Mangang tanong nito. Bahay ko lang. Regalo ni Papa. Para sa amin na magiging asawa ko. Pahayag ko sa dalaga. What do you mean? Sambit ng babaeng kaharap ko na parang nabigla siya sa kanyang nalaman. I smiled in front of her at ginulo ang buhok nito. I'm engaged with a girl doesn't know. Pero kaya kong umatras sa kasal na iyon para sa'yo. Wika ko na walang paligoy-ligoy. Ayoko na kasing ilihim ito sa kanya. Mabuti nang sa akin manggaling iyon kaysa marinig niya kay Wenard. Nasilayan ko ang pagkalungkot ng mata nito kaya marahan kong isinandala mukha niya sa akin dibdib. But don't think about it. Hindi naman ako papayag na ikasal sa iba because I only want to marry you. I said and I kissed her head. Kaya umaasa ako na sana totoo yung sinabi mo sa harapan ni Wenard. Patuloy kong saad. Muli siyang napaayos ng pagkakatayo at napatingin sa akin. Actually, hindi yun totoo. Nasabi ko lang naman iyon dahil ayoko mapahiya ka sa maraming estudyante but yes, Wayne, magiging tayo rin. Hindi lang siguro ngayon pero malapit na. Latan niya ni Hilary. That was so unexpected hearing it from her. Hilary's personal voice. Si Wayne, ikakasal din siya sa taong hindi niya pakilala. Parang katulad ko, I was also engaged with someone else. Halo-halong emosyon tuloy ang nararamdaman ko ngayon. Malungkot na may kasama excitement. Malungkot dahil unti-unti na ako nahuhulog sa binata. I'm falling for him and I don't even know the reason. Siguro ganoon talaga ang totoong pag-ibig. Mamahalin mo na lang bigla ang isang tao sa hindi malaman na dahilan. At excitement dahil may kunting pag-asa ang pumukaw sa aking puso na baka siya ang lalaking pakakasalan ko. Malay natin, di ba? Malay natin na kami palang dalawang itinadhana. Smiling while eating? Curious na tanong ni Wayne. Nandito na kami sa loob ng kanyang bahay at kumakain na ako sa mga oras na ito. And guess what? Siya ito nagluto ng ulam na nakahain sa mesa. To be honest, hindi ko in-expect na marunong pala siyang lumuto ng adobo. Sino ba kasi mag-aakala na yung gago tingnan, may ambag din pala sa lipunan. Alam mo Hilary, kung hindi lang kita mahal, iisipin kong nababaliw ka na. He chuckled. Grabe ka naman sa akin. Ngumiti lang, baliw agad. Natatawang tugon ko. Hindi ba pwedeng in love lang? Patuloy ko saad kasabay ng aking pagyuko. In love? Kanino? Kay Wenard? Panguhulang sambit niya. Of course not. Di ko nga type si Wenard. In love pa kaya? Pagtatanggi kong wika. Then, who's the man? Tanong nito na may nakakatakot na boses. Secret, hindi ko sasabihin. May nakunturan. Nagsalubong ang kilay ni Wayne habang umiikting ang kanyang panga. Ginanahan tuloy akong asarin siya. Basta, gwapo ang lalaking iyon. Makisig ang katawan at may mahabang espada sa pantalon. Pilyang bigkas ko na mas lalong ikinapi ko niya. I'm asking you, who's that bullshit man? Mahirap pa sagutin yun ha? Muling tanong ni Wayne. Bakit kapag sinagot ko ba ang tanong mo, ano gagawin mo sa tao? Pangahamon na saad ko. He will receive this. Seryoso niyang sabi at pinakita ang kamao. Then, you should punch yourself now, Wayne. Hagikik kong saad. What? I said, punch yourself. Kasi yung lalaking tinutukoy ko, walang iba kundi ikaw. Because I'm in love with you. Banat kong wika. Can you please say it again, Hilary? Baka kasi nabingi lang ako. Hirit nitong pahayag. Bahagi ako napatawa dahil sa kakyutan ng mukha niya. I think I must change the term para maging malinaw sa iyo. So, yeah?
I love you, Wayne. Ngiti kong litanya. You love me? Shit. Yes. Mahal na ako ni Hillary. Pagsisigaw nito habang tumatalon-talon at kinakalampag ang mesa. Wayne, hoy, uwi mo ha? I don't care, Hillary. I'm just really happy. Tugon ng binata. Matapos niyang ilabas ang kasiyahan, bigla ito lumapit sa akin. Nagulat naman ako nang buhatin niya ako na parang pangkasal. I love you too, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi kahalikan. So, can I kiss you, my girl? Pagpapaalam niya, marana akong tumango bilang pagpayag. Until I felt his soft lips on mine and he kissed me passionately. 2 minutong itinagal ng halikan namin ni Wayne. Ako na itong kusang humiwalay dahil bakasan pa mapunta ang halik na iyon. Mahirap na, manyak pa naman ang laking kasama ko. Akin ka lang, Hillary ha? Akin ka lang. Bigkas niya pa habang magkalapit pa rin ang aming muka. Oo, Wayne. Sayong-sayo lang ako. Turan ko sa binata. So baka naman pwede mo na akong ibaba. Natatawa kong patuloy. Sorry, nasarapan akong buhatin ka eh. Sad niya at dahan-dahan akong itinayong muli. Ang engot mo talaga. Gigil ko sambit kasabay ng pagkurot ko sa kanyang pisngi. At least gwapo. Habol na sambit nito. Ewan ko sa'yo, mabuti pang itour mo na lang ako sa mansyon. Masyado ako na-intriga eh. Pag-iibang usapan ko. Sure babe, walang problema. Kindat na litanya ni Wayne. Gaya ng sinabi nito, itinur niya ako sa bawat sulok ng mansyon. Halos nakanganga lang ang bibig ko habang tinitingnan ng kaloob-looban. This is our room, Hillary. Kapag naging asawa na kita, dito ka na rin titira. Asawa ka dyan? Engage ka na kaya? Remember? Pagpapaalala ko sa binata. Kahit na, nasisiguro ko pa rin na ikaw magiging asawa ko. Pagmamatigas niya sabi, di pa nga kita sinasagot, nakarating ka na agad sa pag-aasawa. Iling kong saad. Ibang klase rin itong si Wayne eh. Bilib din ako sa amats na bitbit niya sa katawan. Doon rin naman ang punta natin, di ba? Mahal mo ko't mahal kita kaya ina-advance ko ng relasyon natin dalawa. Dahil alam kong darating ang araw, apelido ko nang gagamitin mo. Pahayag ng aking katabi. Pero may babae nang nakatakda sa'yo. I'm sure magagalit ang dad mo kapag hindi mo sinunod ang gusto niya. Then I don't care. Magalit na siya kung magalit. Basta gusto ko, ikaw lang. Wika nito sa akin. Palima kong kinilig sa banat na sinambit niya. Nakaka-turn on din minsan ang ugalang ipinapakita ni Wayne. Mahalata ko talaga na seryoso siya sa pagmamahal. You're so lucky, Hillary. Dahil sa iyo lang ako naging baliw. Baliw na baliw ako to the point na nagiging paranoid ako. Turan ng lalaki kasabay ng pagpulupot niya ng braso sa bewang ko. Niyakap niya ako mula sa likuran habang ang mukha nito'y nakasanday sa aking balikat. Ramdam ko sa leeg tuloy ang mainit nitong paghinga. Bakit ka naman nagiging paranoid? Curious kong tanong. Because I'm afraid of losing you. Takot ako na baka kunin ka ng iba. Takot ako na baka agawin ka nila at lumayo ka sa akin. Takot ako mawala ka. Hindi lang yun halata pero talagang takot na takot ako. Pag-aamin niya. Kaya ang ginawa ko, mas lalo kong hinigpitan ng pagkakayakap nito. Hindi na ako nagsalita pa kasi sinusulit ko ang ganoong posisyon. Ang sarap din pala sa pakiramdam na yung lalaking kaaway mo noon ay unti-unti mo nang minamahal ngayon. Nandito pa rin kami ngayon ni Wayne sa bahay niya. Marami kaming napagkwentuhan at hindi maikakaila na sobrang saya ko nakasama siya. Ang daming niyang banat kaya lalo kong kinikilig sa lalaking ito. Ewan ko ba? Ganito siguro ang in love. Ligo muna ako, Hillary. Ang lagkit kasi ng damit ko. Pagpapaalam nito sa akin, nakita ko na may mantsang ang t-shirt na suot ng binata, dulot ng adobong niluto niya kanina. Sige, bilisan mo lang ha. 1 oras na lang magta-time na. Ngiting tugon ko. Dumiretso siya sa banyo samantalang ako'y nasa kama lang at tinitingnan ang mga pictures niya noong bata siya. He's so cute. Ang sarap isalin ang pisngi nito dahil parang siopaw sa sobrang katabaan. Hindi ko lubos maisip na ang toto'y masyado dito ni Wayne. Ang laki ng ipinagbago niya sa ngayon. Natatawa tuloy ako habang binubuklat ang photo album. Babe, pakikuha naman ng towel. Nakasabit siya sa may drawer. Sigaw na Wayne habang nakasilip siya sa pinto ng banyo. Ginawa mo pa talaga akong utusan ha?
naapektusan kaya kita dyan? Turan ko rito na kunwari naiinis. Bilis na Hillary, tapos na ako maligo. And I badly need a towel. Sad ng binata. Loko, maghintay ka. Mataray kong sigaw. Inilapag ko ang pictures at tumayo na ako para abutin yung towel. Pagkakuha ko noon ay lumapit ako ng konti sa banyo kasabay ng pag-abot ko nito sa lalaki. Kaya muli akong bumalik sa kama para ipagpatuloy ang aking ginagawa. Ilang minuto nakalipas, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Senyales na lumabas na si Wayne. Tandaan ko itong nilingon at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakatopless lang siya. Magbihis ka nga. Nakakadiri kang tingnan sa lagay mong yan. Utal kong bigkas at iniiwas ko na ang tingin. Sus, nasasadyos ka lang sa akin. Aminin mo na. Pahayag nito kasabay ng pagyakap niya mula sa akin likuran. Yak, Wayne. Ano ba? Ang manyak mo? Sigaw ko. Admit it or not, you like it, Hillary. Mapang-akit na wika niya. Hindi bitiwan mo nga ako. Ani ko. Di ba tinatanong mo ako kung ilang size ang alaga ko? So here, malaya kang sukatin ito. Sambit nitong muli. Nagbago ng isip ko, no? Kaya ayoko na. Lataan niya ko pero ganoon na lamang gulat ko nang pahigain niya ako bigla sa kama. Agad na rin siyang pumaibabaw at ikinulong ako gamit ng braso niya. Hindi ako makawala dahil itinaas nito ang kamay ko habang hawak-hawak niya. I love you, babe. And I love kissing you. Every second, every minute, and every hour. Saad ni Wayne at marahan kong naramdaman ang malambot nitong labi sa labi ko. He's kissing me with full of love. Kaya tumugon na rin ako dahil aminado ako na natatempt akong halikan siya. Kaya lamang ay biglang nag-ring ang telepono niya. Storbo? Rinig kong bigkas nito at umalis sa pagkakapatong sa akin. Sino to? Kalmadong tanong niya when he answered the call. Hindi ko narinig ang sinasabi ng kausap niya but because of his expression and his voice, nagkakaroon na ako ng idea kung anong pinag-uusapan nila. I'm busy, Dad. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Wika nito na hindi maipinta ang muka. Pwede ba maghintay ka? Busy nga ako. At kung tungkol iyan, sa kasal, di ako papayag. Ayoko sumang-ayon sa gusto mo. Galit na saad niya. Pareho palang ugali namin ni Wayne. Pareho kaming nawalan ng respeto sa magulang dahil sa sitwasyon na ibinigay nila. Muli ako napatingin sa binata nang bigla itong natahimik. Kasabay noon, ngumiti siya sa akin. Medyo naguluhan ako sa inasta nito dahil agad napawi ang inis niya. And I guess, meron pang sinabi ang kanyang ama. Then, that's a good news, Dad. Sige, pumapayag na ako magpakasal. I want to meet the girl you're talking about. Masayang tura ng lalaki. Tila sinaksak naman ang maraming kutsilyo ang dibdib ko dahil malinaw kong napakinggan ang pagpayag niya. Hindi ako tanga at lalong hindi ako manhid para hindi iyon maintindihan. Isa lang ibig sabihin ng lahat. Hindi ako ang babaeng pakakasalan ni Wayne. He lied to me. At yung pangako niya, alam kong hindi niya na yun tutuparin. Kinuha ko ang kumot sa tabi at itinakipito sa akin sarili. I silently cry and I silently hurt. Magayos ka na, Hillary. May importante tayong pupuntahan. Pahayag nito nang tumayo siya at hindi ako kumilos. Nanatili ako nakahiga kasi until now, patuloy pa rin sa pag-agos ang luha ko. Itong unang beses na umiyak ako nang dahil sa lalaki. Hillary, gumalaw ka na dyan. Ulit na sabi ni Wayne. Inalas nito ang kumot na nakatakip sa akin kaya nakita niya ang pag-iyak ko. Why are you crying? He asked. None of your business. Uuwi na ako. Sagot ko at akma na sanang tatayo. Hillary, what? Di ba alis ka? Makikipagkita ka sa dad mo at sa fiancé mo? Madiing sambit ko. Sabagay, stupid question ang tinanong ko. I said as I continue. Tumayo na rin ako kasabay ng pag-aayos ng damit. I got it. Umiyak ka ba dahil sa nalaman mo? Tanong nito na alam kong nakangiti ang bibig. Pataray akong tumingin sa kanya at pinunasan ko ang luha sa aking pisngi. Pumayag kang magpakasal, Wayne. So what do you expect? Mag-celebrate ako, ha? Dahil yung taong minahal ko na ayun na sa ibang babae na? Ganun ba gusto mong gawin ko? Sarcastic kunturan ko sa kanya, but he just hugged me tight. Please, don't cry, babe. Ayokong umiiyak ka at ayokong nagkakaganyan ka. Malungkot na wika niya. Let me go. Ano ba?
Huwag mo na akong paasahin. Pumunta ka na doon sa magiging asawa mo. Paninigaw ko habang itinutulak siyang palayo. Hillary, makinig ka sa akin. Hindi ako ikakasal sa iba because you're the one I'm going to marry. Ikaw ang fiancé ko. Tayong dalawa magkakatuluyan. Letanya ni Wayne dahilan para mapahinto ako. What did you say? Nung kausap ko si Dad, sinabi niya ang pangalan ng babaeng pakakasalan ko at pangalan mo ang binanggit niya. Kaya sobrang saya ko nang sabihin niya iyon. And I was about to surprise you kaso umiyak ka pala. So sorry for making you cry, babe. It's not my intention. Pagpapaliwanag nito, yung kaninang sakit na palitan ng saya. I can't imagine na siya mapapangasawa ko. Hindi kasi sumagi sa isip ko na si Wayne pala ang lalaking tinutukoy nila Mama at Papa. Wayne's personal voice. Umaapaw na galak ang namumuo sa puso namin ni Hillary. Nakikita ko rin sa mata ng dalaga ang labis na kaligayahan. Hindi na tuloy ako makapag-intay na iharap siya sa altar habang hinahalikan ko ang labi niya. Damn it, I'm so addicted to her lips. She's like a drug that makes me crazy. Mahigpit kong hinawakan ang kamay nito habang papunta kami sa lugar na tinutukoy ni Dad. After namin mag-usap, we decided to go in that place. Kailangan na kasi namin pag-usapan ng tungkol sa kasal para nang sa ganoon, maplano namin ito ng maayos. I want our wedding to be the best because Hillary deserve it. Oh son, you're here. Salubong na sambit ni Dad at nakipagkamayan sa akin. Dumako ang tingin nito sa babaeng kasama ko na alam kong ikinataka niya. Nasabi ko na Dad, umiyak eh. Natatawa kong turan. Binilin kasi ni Dad na wag ko raw muna ipaalam kay Hillary ito dahil gusto niyang ma-meet ang dalaga sa araw ng masquerade party. Kaso hindi na matutuloy dahil pinangunahan ng selos ang babaeng mahal ko. Kung ganoon, halika na. Pumasok na tayong tatlo dahil kanina pa naghihintay ang magulang ni Hillary sa loob. Wika ni Dad sa amin. Mabilis kaming kumilos para masimulan na ang lahat. Pagpasok namin, nasalayan ko agad ang pagkabigla ng mama nito. Hillary anak, ba't ka nandito? She asked. Nagpapalahi na, Mom. Di ba obvious? Ngising sagot niya't marahan itong niyakap ang ina. Alam mo na? Teka, how did you know? Magkakilala ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Mom, hindi lang kami magkakilala. We love each other and yes, alam ko na. Alam ko na siya lalaking pakakasalan ko. So, sorry. Sorry sa mga sinabi ko sa inyo ni Dad. Sad ni Hillary. I don't know the reason kung bakit siya humihingi ng sorry. Pero siguro itatanungin ko na lang siya mamaya. Wala na palang problema. Anakan mo na agad yan, anak. Pabirong bigkas ni Papa. Nabalo tuloy ng tawanan ng kalooban dahil sa winika nito. Saan niyo ba gusto makasal? Sa ibang bansa ba o dito sa Pinas? Pag-umpisang tanong ng Dad ni Hillary. Matapos ang biruan kanina, naging seryoso naman ang usapan. Nakaupo na kami sa kanya-kanyang pwesto habang inasikaso ng isang tao ang pagkain namin. Sinundot naman ako ng dalaga para ipahatid sa akin na ako na sumagot sa tanong ng papa niya. Kaya tumango ako bilang tugon kasabay ng pagharap ko sa ama nito. Gusto ko sana ang true wedding, sa simbahan at sa beach. I want to marry your daughter in that place, tito. Magalang kung saad. Magandang idea iyan, iho. Pero mas maganda kung Dad na ang tawag mo sa akin. Balik niyang bigkas. Oo nga no? Pasensya na ho, Dad. Naiyang bigkas ko at pasimpleng napakamot sa batok. Ayos lang, basta sanayin mo na lang ang sarili mo. Because we are now a family. Mapapangasawa mo na ang anak ko at balang araw, bubuo na kayo ng pamilya. Wika nito. Ang sarap palang pakinggan ang salitang iyon galing mismo sa ama ng babaeng mahal mo. Hindi pa man nila ako gaanong kilala, ramdam kong mainit nilang pagtanggap sa akin. Kaya nga bala hindi magtatagal magkakaapo na tayo. Hirit na sambit ni Dad. Magkakaapo na sana, inistorbo niyo lang kasi. Mahinang saad ko dahilan para tapakan ni Hillary ang paa ko. Shit, aray? Oh Wayne, ano nangyari? Tanong ng ginang na may pagtataka. Bigla kasi ako napasigaw dahil sa hapling naramdaman ko. May langgam kasing kubagat sa akin, but it's nothing. Just continue the plan. Sagot ko sa kanila. Tinapunan ko ng tingin si Hillary kaso tinaasan niya lang ako ng kilay. Hindi pa rin nagbabago sa kanyang pagiging mataray. That's what I love her.
Dahil sa ugaling niya, nahulog ang loob ko. Yung gagastusin nga pala, wala na kayong poproblemahin kasi sagot na namin iyon. Ang tanging magagawa niyo ay ang maghintay na lang sa kasal. Pagpapatuloy ni Dad. Pero balae, nakakahiya naman. Ikaw talaga, lalaki ang anak ko. Natural na gastos namin ang lahat. Dad is right. Hayaan niyo kami na lang ho ang gumastos. Pagpapasugod ako sa sinabi ng aking ama. But Wayne, responsibilidad ko rin umambag. Singit na turan ng babae. No, Hillary, hindi yan ang responsibilidad mo because your responsibility is to love me and take care of our children. Lingon kong pahayag. Ay, masyado ka namang advance. Wala pa ngang kasal, anak agad. Sambit nito. Mabuti na yung advance para planado na ang lahat. Pero sige, unahin na lang kaya natin yung honeymoon, babe. Ngisi kong bigkas. Ano ba? Tumigil ka nga. Nandito sila pa paano? Gigil nitong litanya. It's okay, anak. Ayos lang sa amin iyon. Mas masaya nga kung yun ang unahin nyo. Wika ng papa ni Hillary. Tad naman eh. Tatay ko ba talaga kayo? Pout nitong Saad. Muli ako napatawa dahil naisip ko na napaka-inosente ni Hillary kapag kasama ang magulang. Pero kapag kaming dalawa, halos sakitin niya na ako. Hillary's Personal Voice. Natapos ang usapan na puno ng tawanan at harutan ang pamilya namin ni Wayne. Masaya ako nakikita ang ngiti sa mga bibig ng mga magulang ko. This is the first time na lumapit ang puso ko sa kanila. Buong akala ko kasi ibinenta nila ako para masave ang kumpanya pero hindi eh. Hindi ko yun naramdaman sa araw na ito. Sa halip, pasasalamat ang naibibigkas ng aking isip. Siguro kung hindi dahil kalungom, baka sa ibang babae na ipinakasal ang mukong nakatabi ko. So paano bala eh? Next month kasal na nila. Gusto ko na talaga magkaroon ng apo. Alam mo na, nagkakaedad na rin tayong tatlo kaya panahon na siguro para maging lolo't lola na tayo. Diba, Hillary? Sad ng papa ni Wayne habang nakabaling ang mata sa akin. Ho? Naku po, hindi pa ko handang magkaanak dito. I mean, Dad. Pagsambit ko bilang sagot sa iwinika niya. Tundi naman ang paroroon ng kasalan eh. Bakit hindi niyo pa gawin? Mapagbirong tura nito. Teka, ba't parang hindi sila makamove on sa paggawa ng bata? Ano akala nila? Madaling umere? Hello, ayoko pang malusyang no? Dad, there's a right time for that. At habang hindi pa kami kinakasal, gusto naming namnamin ang pagiging mag-asintahan pero once na ikinasal na kami, alam niyo na, hindi lang isang apong ibibigay ko sa inyo. Isa pa itong si Wayne. Pinapalala ang sitwasyon. Mag-ama talaga sila. My God. That's my son. Tama yung sinabi mo. Ang tamis pakinggan. Natatawang bigkas ng papa niya at nag-appear pa talaga sila. Napailing na lamang ako kasabay ng pag-inom ko ng tubig. Sus ko po, mukhang gabi-gabi yatang yayanig ang kama kapag nasa iisang bahay na kami. Celebrating without me, Dad? How nice. Ba't hindi yata ako na-inform na may magaganap na ganito? Litanya na isang lalaki sa bandang likuran ko. Sumulpot ito sa kalagitnaan ng pag-enjoy namin. Unti-unti naman ako napatingin sa pintuan kung saan nandoon si Wenard. Yes, ang kapatid ni Wayne. Because you're not invited, hindi ba halata? Tura ng taong mahal ko. Medyo maangas ang pagkakasalita niya dahilan para mapangisi ang binatang nakatayo. Hindi ikaw ang tinatanong ko, si Dad. He said, Anak, kumalma ka nga. Hindi na kita nagawang sabihan dahil napaganda na ang usapan namin ng pamilya ni Hillary. Pagpapaliwanag niya. So bakit siya nandito, Dad? Para saan ba lahat ng ito? Muling tanong nito nang ituro niya ako. Akbasa nang sasagot ang ama nila, kaso si Wayne na ang tumayo para ipaintindi ito sa kapatid. Sa kasal namin, ikakasal na kami ni Hillary. Kalmado ang wika niya. Umiba ang reaksyon nito na tila lumaglag ang panga sa gulat. Magiging asawa ko na siya, and supposedly, ako ang pinili ni Dad para pakasalan ang dalaga. Patuloy na sabi ni Wayne. Ramdam ko sa boss niya ang pagpapainggit kay Wenard. Kaya ayun, halos sinabugan ng bulkan na mukha ng binata. Are you serious with it, Dad? Si Wayne ang pinili niyo? Sarkastikong sambit na lalaki. Hindi pa rin ito matanggap ang sinabi ng kapatid niya kaya ganito na lamang ang naging akto ni Wenard. Hindi ka naman siguro bobo at tanga para hindi yun maintindihan. Alam kong pagdating sa kumpanya, talo mo ako.
And I admit that. But this time, ako na ang panalo because Hillary and I were getting married. Litanya ng taong mahal ko. Minsan talaga ang hilig nitong mampikon eh. Kaya ayan, mas lalong uminit ang sitwasyon. Lumapit si Maynard at tila papatay na sa galit ang mata niya. Bigla namang pumagitna ang dad nila dahilan para mawala ang sukatan na titig nila sa isa't isa. Ano ba naman kayo? Nakakahiya sa magulang ng babae kung ganyan ang kilos nyo. At ikaw, Maynard, mabuti pang umuwi ka muna. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Wika niya sa anak. No, thanks dad. Nawala na ako ng ganang makipag-usap pa. Hayaan niyo't simula ngayon, hindi na ako makikialam pa. Sana hindi ka magsisi sa pinili mo. Huling sad nito bago tuluyang lumabas. Nakahinga naman ako ng malalim dahil kahit papaano inaalis ang takot sa dibdib ko. Sa tuwing nagkikita kasi, ang magkakapatid, laging gulo ang nangyayari. And shit, ang ganda ko masyado para pag-awayan lang. Pagpasensyahan nyo na ang isa kong anak balae. Bad trip lang yun kaya ibang ugali ang ipinakita. Hingin pa umanihin ng papa ni Wayne. Ayos lang balae. Nakakatuwa nga dahil parang pinag-aagawa ng unika iha ko. Hagikik na sambit ni mom. Lang niya, maluwag yata ang tornilyo sa utak ng magulang ko eh. Kung ano-ano na lang sinasabi. Kahit sino naman kasi magkakagusto kay Hillary. Tingnan mo naman, bukod sa maganda talagang ideal girl siya ng kalalakihan. Pagwiwika nito. Nagulat naman ako nang biglang kinuha ni Wayne ang kamay ko. Kasabay ng pagharap nito kila dad. Hindi ko na siya pakakawalan dito. No matter what happened, hindi ko bibitawan na nag-iisa niyong anak. Marami akong karibal pagdating sa kanya kaya ngayon pa lang, uunahin na namin ang honeymoon. Excuse us. Pahayag niya at kaagad akong hinila palabas. Paulit-ulit namang nag-echo sa tenga ko sinabi nito dahilan para tumindig ang aking balbon. Langya, suseryosohin niya ba talaga? Wayne, where are we going? Tanong ko nang hilahin niya akong palabas. Hotel. Tipid nitong sagot. Ano? Wait, gagawin mo ba talaga? Muli kunturan. This time nasa harap na kami ng kotse kaya pumasok na ako at pumasok na din siya. Gagawin mo ba talaga yung sinabi mo? I asked him again. Inulit ko ito para masiguro ko kung narinig niya ito. Why not? Bigkas na lalaki. Inayos niya ang seatbelt ko bago niya pinaandar ang kotse. Pero hindi pa tayo kasal. Litanya ko para kontrahin siya. Ikakasal din naman tayo. Sad nito habang nagmamaneho. Ayoko. Seryoso kong tugon. Babe. Sambit niya tinapunan ako ng tingin. Look Wayne, alam kong manyak ka and I admit na manyak din ako but we don't need to do this now. May tamang araw para dito. Wika ko na may pagsasalubong na kilay. Tamang araw? Kalokohan. Asar na tura niya. Bakit pa biglang nagbagong isip mo? You said a while ago na handa ka maghintay para sa kasal natin tapos ngayon, ganyan ka? Curious kong tanong. Dahil kay Maynard, Hillary, because of him, I want to do this. Sagot niya na may selo sa tono. What? Ay, ba't bang slow mo pagdating sa ganitong bagay? Hindi mo ba halata kanina? May pagbabanta ang boses niya at alam ko kung anong tumatakbo sa isip ng kapatid ko. Galit nitong sabi. Then, we should do something. Pero hindi sa ganitong paraan. Inis kunturan. Lumaki naman ang mata ko nang ihinto niya bigla ang kotse. Kasabay no'y hinalikan niya ako ng gusto sa labi. Masyadong madiin ang pagkakahalik niya kaya medyo dumugo ang iba man labi ko. I already taste my blood but he continued kissing me. Wayne, ano ba tumigil ka nga? Pagtutulak ko dito sa kalagitnaan ng halik nito kaso hindi ko makaya. Hindi ko siya magawang tulakin palayo sa akin dahil sa lakas ng puwersa ni Wayne. I don't have choice kundi ang hayaan na lamang ito. Pero sa kabila noon, I cry silently. And that's the sign na huminto siyang bigla. I can't see his face dahil nakayuko ako. I'm sorry, Hillary. Hindi ko sinasadya. He was about to touch me, pero kaagad ko itong iniiwas. Huwag mo kong hawakan. Matigas ko sambit. Babe, please. Sabi ng, huwag mo kong hawakan. Hindi mo ba yun maintindihan? I thought you respect me. But shit, respeto ba ang tawag dito? You forced me. Para mo akong nire-rape. Hillary, don't you dare mention my name. Nakakadiri ka.
Galit na ani ko sa binata. Binuksan ko ang pinto ng kotse at bumaba na. Ayoko munang sumama sa kanya. Pakiramdam ko ibang Wayne ang kasama ko kanina. Nakakatakot siya. Sa bahay na ako dumiretso matapos kong bumaba sa kotse ni Wayne. Kailangan ko munang mapag-isa para makaisip ng maayos. To be honest, mahal ko naman siya.